Pero as far as love is concerned guys, nakikita natin na may pagmamahalan pa dito sa relationship na to. Kaya kung kaya nyong isalba yung inyong relationship sa pagiging compassionate, maunawain, bigayan no, sa isa't isa, pwede pang masolve itong relationship, pwede pang ma-save to guys, kung bibigyan nyo lang ng panahon and kung titigilan nyo yung kakakuda guys sa mga jowa nyo. Yung pagdududa guys, sobrang laki ng sira na nagagawa nyan sa relationship. So sana iwasan nyo yan mga kapiksi. Okay? Hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is silip sa pag-ibig, kapalaran mga kapiksi, love reading para ngayong July para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Kapag love reading guys, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles mga kapiksi. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo guys. So unahin natin tong deck na to, tingnan natin yung mga mensahe na gustong sabihin sa inyo ng inyong person or yung mga nasa isip niya mga kapiksi. So yung first message dito guys was rejecting you, was protecting myself, I was being selfish. So pwedeng hiwalay na kayo mga kapiksi, or pwedeng ghosted kayo or no contact, or pwedeng in a relationship kayo mga kapiksi pero medyo cold na yung treatment sa'yo ng person mo, and this person is already trying to reject you mga kapiksi, no? Ibig sabihin naglalagay na siya ng wall guys sa pagitan yung dalawa, and that's because pinoprotektahan niya yung sarili niya, lalo na kung marami kayong mga pag-aaway or pagtatalo mga kapiksi, kasi ayaw niyang masaktan siya, ayaw niyang masaktan mo siya guys. So parang mas inuunan niya yung sarili niya kaysa sa inyo mga kapiksi. So yan yung isa sa mga mensahe ng person mo. Another message dito is, I know that you may not feel for me as I feel for you. So parang dun sa person mo, pwedeng hindi parang sa tingin niya no, hindi equal, hindi patas yung feelings niyo sa isa't isa. Pwedeng mas mahal, parang sa pakiramdam ng person mo no, mas mahal kanya kesa sa sinusukli mo na pagmamahal sa kanya no. Parang feeling niya mas marami siyang binibigay sa'yo, and nung hindi niya parang feeling niya hindi mo nare-reciprocate o hindi mo nasusuklian, yun na yung time na parang nire-reject ka na niya kasi pinoprotektahan niya yung sarili niya. So parang ayaw niya nang nalalamangan siya kapiksi. Alright, and another message dito, Capricorn, I am not sure I can meet your expectations. The pressure is too much for me. Pwedeng maraming ka ring demand dun sa person mo guys, and isa rin yan sa pwedeng nagpabigay ng stress sa kanya kapiksi, kaya parang dumistansya din siya sa inyo. Okay, so comment down below if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa mga mensahe nila mga kapiksi. Ito naman, tingnan naman natin yung mga nakaka-influensya sa love life nyo guys. So merong work energy dito. For some of you, pwedeng nagiging balakid itong trabaho na to sa relasyon nyo mga kapiksi. Pwedeng sa work mo, yung work mo, kaya yung work niya kung meron nagtatrabaho sa inyong dalawa. So pwedeng isa ito sa mga nagiging balakid. Let's say for example, masyadong busy sa work, mas pina-priority yung work kaysa dun sa relationship, o kaya naman mas maraming oras sa work or sa mga katrabaho kesa sa inyo. Meron ditong young male energy guys. Pwedeng ikaw ito, pwedeng ito yung specific person mo. Yung iba guys, pwedeng literal na mas bata, no? It's either mas bata ka or mas bata sila, or pwede rin sa level ng maturity mga kapiksi. So ibig sabihin pwedeng may pagka-immature pa, no? So it's either ikaw yung immature or siya yung immature when it comes to handling the relationship mga kapiksi. And meron tayong Ice Queen dito. It's either your energy or energy nila. Ito yung parang cold, malamig,
pwedeng inexpressive, yung parang hindi masyadong na-express yung sarili, or hindi masyadong sweet, no? Hindi masyadong ma-I love you, ganyan. Sometimes kasi guys, meron talaga mga taong ganon, no? It doesn't mean na hindi nila kayo mahal, pero hindi lang nila alam i-express kung paano yung magmahal, kasi iba-iba tayo ng environment na kinalakihan guys. Merong ibang tao na hirap magsabi ng I love you, and dahil yun sa pwedeng dahil sa family or sa environment na kinalakihan nila. So let's say for example, yung asawa ko, sa bahay nila ng mga magulang nila, parents nila, hindi sila ganun ka sweet, ka-close, kaya hindi mo masyadong maririnig talaga yung salitang I love you. Versus dun sa bahay namin, everyday kaming nagsasabihan ng I love you, okay? So, dun mo makikita agad yung difference, guys. So, that is the reason kung bakit may iba na akala nyo malamig, hindi sweet, pero dahil yun yung nakalakihan nila, some of them, okay? Pero yung iba naman sa inyo, guys, talagang nanlalamig lang talaga, mga kapiksi. Alright? So, comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan, guys. So, hanapin natin yung energy nyo, Capricorn. Shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex, revise, breakup. So sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So Capricorn guys, kayo ay represent ng King of Pens sa ating spread. Ito yung ating love energy, mga kapiksi. Latag natin yung spread nyo guys. By the way, sa mga gustong matutong mag-manifest, meron tayong membership program dito sa ating channel. Kapag nag-member na kayo, magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin guys regarding manifestation using the power of your subconscious mind and law of attraction. Kaya if interesado kayo guys, click nyo lang yung join button sa baba. So, dito, this is both negative and positive, mga kapiksi. Yung positive, guys, nararamdaman natin, no, na nandun pa yung love, nandun pa yung pagtitinginan sa isa't isa. Pwedeng may feelings pa kayo sa isa't isa, mga kapiksi, no. Pwedeng mahal nyo pa sila, pwedeng mahal pa nila kayo, guys. Pero, there may be a lot of problems na parang limbo, no. Pag sinabing limbo, mga kapiksi, no, parang unresolved, no? May mga unresolved issues kayo nitong person mo na hindi nasusolusyonan, hindi na-address. Kaya parang nakalimbo lang siya, mga kapiksi, no? And kumbaga hindi na-fix, nakahang lang, ganyan. Yung iba sa inyo guys, parang feeling ko hindi naman kayo hiwalay, pero parang nag-aantayan, no, parang nag-aantayan kung ano yung next move, kung sino yung manunuyo, kung sino yung susuko, ganyan. Parang may ganong klaseng energy sa pagitan yung dalawa ng person nyo, mga kapiksi, okay? Pero, kapag ito naman ay tinrabaho yung dalawa, guys, no, magiging ma-okay din ulit yung relationship nyo kung gusto nyo talagang ayusin, mga kapiksi, nasa pag-uusap lang at saka panunuyo, no? So, depende kung sino yung gustong manuyo, kung ikaw yung gustong manuyo or siya yung gustong manuyo, mga kapiksi. Kapag ka may nanuyo dito, guys, bibigay din to, okay? Pwede pang ma-save itong relationship na to kasi hindi naman ganun. Nakikita natin yung pag-aaway. Pwede may mga pagtatampuhan, guys, no? Actually, for some of you, parang
mas lalong magiging strong pa itong relationship nyo kapag na-overcome nyo itong mga relationship problems na to. Mga kapiksi, sa relasyon naman guys, hindi naman maiwasan na magkaroon ng talaga problema. And yes, yung nakikita nga natin, no, na isa sa mga problema sa relationship is dahil sa trabaho. So, pwedeng LDR kayo ng person mo, kunwari nasa ibang bansa, ganyan, masyado siyang busy sa trabaho, wala siyang time na makipag-connect sa inyo, medyo mahirap kapag LDR, mga kapiksi. And even for some, kahit hindi LDR, let's say for example, pumasok na sa trabaho yung person mo, medyo hindi na kayo nagkakausap kasi busy na siya sa work, tas pag uwi niya, parang pagod na, wala nang time para mag sweet-sweetan sa isa't isa. So, and yun parang yung doon nagugat yung mga pag-aaway. And doon nga yung sinasabi ko na immature, no? Yung immature, ito yung kung sino sa inyo yung self-centered ba? Kumbaga parang sarili niya lang yung iniisip niya, hindi niya na kinoconsider yung person niya. Kaya nagkakaroon ng pag-aaway. Pwedeng pinagdududahan nyo din kasi itong person nyo, mga kapiksi, lalo na kapag hindi masyado kayong nakakausap, ganyan-ganyan, parang pinagdududahan nyo sila, tapos doon nagsisimula yung away kahit na walang basihan, mga kapiksi, okay? Pero as far as love is concerned guys, nakikita natin na may pagmamahalan pa dito sa relationship na to. Kaya kung kaya nyong isalba yung inyong relationship sa pagiging compassionate, maunawain, bigayan, no, sa isa't isa, pwede pang masolve itong relationship, pwede pang ma-save to guys, kung bibigyan nyo lang ng panahon and kung titigilan nyo yung kakakuda guys. Sa mga jowa nyo, yung pagdududa guys, sobrang laki ng sira na nagagawa niyan sa relationship. So, sana iwasan nyo yan, mga kapiksi. Okay? So, eto guys, i-mind nyo na tong mahal pa rin ako ng person ko. Magiging ma-okay din kami. Kung gusto nyo magkaroon ng harmonious na relationship guys, pwede kayong mag-enroll sa course ko, o kaya naman, pwede kayong makinig ng mga relationship subliminals natin. Okay? Thank you for liking, sharing, and subscribing guys. Ito yung ating playlist, and ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing guys. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.